envelope na pag binuksan, nilalagay ngayon yung mga shabu placed on long strips of sachet na sinisingit dun sa expandable envelope, dun sa mga tagiliran niya. And then sinasamahan na ibang dokumento and then siniship na nila papuntang South Korea and America. Okay, we show some of the videos and photographs taken during the operation. Like, kasi i-doctor siguro natin, no? This is a very unique case because this one is yung drugs is being exported out of the country, no? To make. So, accordingly, they have a source that is now a subject of follow-up operation. Hindi pa natin masabing bakit yun, pero apparently meron silang source. At yun ang pinag-aakataan nila, they buy it from the source and then they export it outside the country, both sa South Korea and United States. Do we have the video clips na pwede na send? ito ay bubulis to yan kasi James so na. We will do the Q&A first while they're taking the video clip. Marisol. Good morning, Marisol from GNC. So you mentioned that those drugs are being sold but we have information kung are they used here or imported Actually, yes sir. Ang information isa nagagaling daw sa Cambodia. And then i-export nila, pero hindi makapaniwala. So, there's no need for us to import drugs dahil na readily available na sa iyo. And then sa Cambodia, wala na information na nagagaling ko. But just say, meron siya na pamita man ng personality or Chinese national or sinabi siya Chinese na source nila. So, we believe that hindi siya po, talagang dito sa atin nagagaling. Diba sa dami ng mga shabu lang sa gawin na show natin tayo ang capable na mag-export natin. So, dati siguro mga decades ago, nag-usable lang that. But sa ngayon, there's going to wala nang, hindi gano'n. Lahat na kung ganyan naman is, nakita naman natin ang pag-export niya is through this mga envelope na iniipin nila through Korea or through sinabi siyang pinagamit na Next question. Yes. Follow up lang sa sinabi niyo through the courier. So it's a private courier service or through the government postal service? How is it being actually through parcel, yes. Yung issue lang pinapadala natin. DHL. He's using DHL. That's according to him. But we are going to check on it. Sinabi na hindi sa balikat ko yun. Balikat ni Jing. So yeah, remember that the DSUU and DAI before has conducted operations against illegal drugs, and then during those operations, nakakuha tayo ng mga information pertaining to this. Yun yung develop natin. And accordingly, so the information and yung ibang connection nila are here in Quezon City. That's why dalawa nga sila sa Quezon City, di ba? Pero as it develops, na-find out natin na they're using that condominium as well, the residents, temporary residents of the subject to mga Koreano.
So we asked permission from the regional director for the application of search warrant. And kaya na-contribute itong trabaho. Meron particular operation, pero I have to check this kung ano yung operation na yun. But these are information coming from coming from the associate of the suspect na hindi natin i-disclose. Sir, ano maraming gramo ng drugs ang kaya nilagay na sa isang folder? Nandun yung 4 per street. 4 times 4, 16. So we can demonstrate on how they do it. Pwedeng kayong lumapit dito. So, Actually, sir, kaya ito yung paano nila ginagawa. 4 grams about 4 grams bali 16 grams. Bila Babalik. Diba? Babalik nila. Tapos gagawin siyang parcel. sasamahan na ito sa documents. Tapos madadala siguro ng parang magazine or any other document. Then they payment outside the country. This is how they do it, no? Yung expandable envelope, slasin nila, lalagyan nila about 4 grams, no? Each 4 grams ito. Ang may pasok nila dito is about 16 grams sa isang expandable folder. Expandable envelope. That's how they do it. And then, balik lang nila. Close nila, lagyan nila ng mga documents. And then they send it outside. Next question, please. Under that 16 grams, I'm sorry, how much would it be? Well, sa atin, ang more or less 4 to 5 grams will already cost around mga tumaas na kasi ngayon, no? Dahil nga doon sa campaign natin ng illegal drugs. Before, ang 5 grams is about 5,000. Now, 5 grams ang tinatawag nilang isang bulto, cost something like 9 to 15,000. But when you export this outside, baka times 3 pa ito sa kanila. Mas mahal ito sa labas. Remember sa abroad, mas mahal yung siya sa labas kaysa sa atin. So, lalo lang kung i-convert mo into dollars. Basically, dito kino-convert nila into dollars. Once they export. Ang bayaran dito is in terms of dollars, not in peso. Yun sila, bibili nila in peso. So, sabihin mo na binili nila yung program sa mga sabihin mo ng 15,000. Magkano lang in dollars yun? Diba? Magkano lang in dollars yun? And yet, yung mabenta nila, mas baka $1,000 sa program. Sir, So, malaki definitely yun. sir. So, accordingly, yung
yung 600 grams is 100 grams is 600,000 already in South Korea. Ganun kamahal. Sir, wala pa sir. Yes. Sa peso. Yes. Next question. Sir, magandang umaga po, sir. Madali lang. Good morning. Okay. Wala pa question. Sir. Wala pa question for the radio. Sir. Sir, so magkano po tayo? Sabi niya is 100 grams is 600,000 ang nag-price na. So parang ang lumalabas, ang 1 gram niya is 1,000. Tama? 1 gram is 6,000. So 1 gram is 6,000. Yung naiyato niya. Samantalang dito, yung 1 gram, makuha mo lang almost 1 to 1,200, 1 is 1,500 per gram. So gano'n kalaki yung tubo niya. Sir. Kung 1 gram is 6,000 yan na ipapasa. No? Samantalang dito kukunin niya, ang 1 gram is only around 1,000 to 1,500 maximum na yun. Sir, Ram Laban ng DCN, sir. Sir, ilang buwan o taon yun ang surveillance sa to? At sino-sino mga connection? At kung matagal na, bakit ngayon lang? Nahuli. Well, this is part of the high value target operation. Ilang taon na po yung nag-ooperate, sir? Yung sila, most probably matagal-tagal na rin nag-operate. About mga 1.5 years na sila nag-operate ng ganyan. Bakit sa panahon pa ni Duterte administration na timbog itong tatlong Koreano matagal nang nag-ooperate, sir? Well, talagang itong panahon na to, talagang naging no let up tayo sa war on drugs natin. Serious ang ating gobyerno dito sa war on drugs natin. So this is a result of the series of operations already, as mentioned earlier. Ito yung mga kinakandak nating mga follow-up operations. Kaya tayo minabuti natin dito nag-apply ng search warrant. Actually, yung search warrant natin is, kung if you will notice, it's outside the jurisdiction of UCPD. Diba? But we ask permission from the court. Sir, sa tingin nyo mayroong militar o government official o police official na protektado itong tatlong Koreano nito dahil malakas yung kanyang loob? Well, hindi natin tinatanggal yung posibilidad na gano'n, no? That will be a part of the tactical interrogation that will be conducting on the suspects. Wala siyang pinakitang ID whatsoever, yung passport lang, no? We will verify that with the Korean Embassy. Sir, merong article September iPhone 29 na September 2013 may nako rin isang Hong national at saka isang Pilipino sa Thailand na binabanggit nila na yung supply ng droga dito galing ng North Korea. Possible ba na ito? Wala siguro tayong, walang nakukuha tayong information na gano'n, no? Actually, with regards to that information, that remains to be validated, no? Yung ganong klaseng information na nagagaling pa sa North Korea, yung Shabu. so yung possibility po na may kasangkutin sa mga DHS pero Papa-check natin yan, no? But then again, hindi naman natin alam kung ano yung mga SOPs nila ng yung courier na yun, yung company na like yung DHL. Pero that will be verified kung meron kasama sila doon sa mismong company nila. Sir, follow-up question lang, sir. So, ang ginagamit, sir, nila yung mentioned DHL. Wala po bang facility yung DHL or way para malaman na may drugs sa pinapadala nila? Or, and
clarification po yung recommendation ninyo? Yun ang titignan natin kasi marami namang companies na that caters to that kind of services, no? Usually kasi yung mga yan, lalo na pagpalabas ng bansa, hindi masyadong maselan. Yung papasok ng medyo maselan kasi sa atin. Yung palabas kasi hindi masyado. So titignan natin yan, well, with this incident, baka mag-higpit na rin sila. Sir, nakataya ba ito sa China, tsaka sa Cambodia? Or ano ito siya dito sa Asian Drug Syndicate? Nakataya po ito sa China. Kanina na-mention yung Cambodia. Pwede ba sabihin natin itong grupong to is ano siya na drug syndicate, Asian Drug Syndicate? No, we don't think so na talagang ano to, no? I think naghahanap po ito dito. Ang source niya kasi is a local Chinese national na nandito na. Hindi naman talagang based sa China. So ang source niya, local na yung source niya. At sa tingin natin ito businessman ito na malaki, na meron siyang binabagsakan doon sa South Korea. Sir, Ricky Brosas po, Inquirer Radio. Sir, are you looking into the possibility na baka may sabwatan yung courier service doon sa mga sindikato? At saka, paano po, palinaw lang po kung paano ito nalaman ng operatiba, yung kanilang activities? Well, sabi nga kanina, this is based on intelligence build-up. Dahil ito, makita naman natin, nakatira ito sa isang exclusive na condominium. Ito na yung sinasabi natin ng mga high-value targets na nakatira sa mga exclusive condominiums, exclusive subdivisions. Ito, resulta ito ng mga previous arrests that were made. No? And then, dinevelop natin yung information na yon. Now, with regards to the involvement of this courier company, itong DHL in particular, titignan natin yan, imbisigan natin, no? Sabi nga natin kanina, kasi basically, yung mga ganyang mga parcel, pagpalabas sa ating bansa, hindi masyadong maselan. Yung papasok ang talagang maselan. Kahit parang ito yung mga balikbayan boxes na tinitignan, yung mga sulat, ganun, no? Kaya yung papasok, basically, yun yung mga talagang masusing tinitignan, hindi yung palabas. Thank you, sir. Any more follow-up questions before other matters on this issue? Sir, you mentioned a while ago na meron yung isa lang pagkila ng Congress of Korea. He's claiming to be an intelligence officer of the National Intelligence Service of South Korea. But of course, it is subject to validation. Wala na tayong identification or napakakilala na talagang nagpapatunay na member nga siya ng NIS na sinasabi niya. But yun, sila-check natin. May mga passport sila, but we are going to check it with the immigration as well as the Korean Embassy, South Korean Embassy on their allegations. Thank you. Is there anything else? Any more questions related to this accomplishment? Yes. Sir, ano ang participation ng tatlong Pinoy na kasama na rin? Well, actually, isa, parang girlfriend nung pinaka-subject ng search warrant natin, magkasama sila. Yung others, kasamahan din nila. So, and then, when our operatives went to that location, so, accepted naman nila na magamit ng drugs, and then, we are, well, along the process, meron tayong mga information na kuha sa kanila, which are being validated and which could be subjected to follow-up operations or case built up on the future operations.
Definitely. On my level, I can only give conversation, but we will recommend it to our regional director so that appropriate award. For example, yung sugatang magiting, di ba? Is maibigay natin sa kanila. Remember, 8:15 na nangyari kasi, siguro makita sa video yun, for at least 20 minutes, kinakatok 15 minutes, ayaw magbuksan. Ang mag-isa security guard kasi nga, well, natakot din siguro or alarmado sila. So ito sir, ano itong bigay sa ito eh, binutas na. Binutas. So yung magkaroon ngayon ng butas ngayon, pagpasok ng kamay, ito, biglang natusok ng samurai. 4 yung samurai swords na nandyan eh. So nila initial sa Makati Hospital, but then he was transferred to Camp Ramadian Hospital at 15 stitches yung pinahi sa kanya dito. Thank you. Kano ba? Kano ba? Ha? Wala yan. Samurai. Pero mas nakakatakot yung samurai kaysa baril pa, di ba? Sabi mo nun, di ba kung nagkakahod, hindi boy pulol, no? Thank you. Are there any, if there should be no follow-up questions, we will proceed to other matters. So first, the videos, the video clips that were taken during the operation. Ready ba? Yes, sir. Okay, so this is the video that was taken by operative. Ito naman, this will be made available to the TV networks kung gusto nyo. Hindi lang na-edit ito, siguro balik pinagkatingit-tingit lang. Nakabaliktad na yung nag-video. Sorry, this is a raw video, but it can be provided to you if you would like a copy of the video. Because it has not been edited by our PIO here at the Quezon City Police District. Marami namang clips Yeah, yan. so it's around 20 minutes in total, clips of the video that was taken by our operatives. Sir, General, masasabi natin na lumalakas yung intelligence natin dahil simula nung pumunta ang ating Pangulong Rodrigo Duterte sa China at nangako naman na when it comes to sa mga kagamitan resources sa intelligence, panganganak, no, gathering. Pero hindi natin i-diverse nito when national security is concerned. Masasabi ba natin na lumalakas yung intel natin? Well, yung mga local operations natin are based on information coming from informants yan. Basically, what we have here is information coming from our agents, yung tinatawag nating human intelligence. Yung siguro pagpunta ng ating Chief PNP o ating Pangulo sa China, that will help. Siguro kung tutulong yung China sa atin is more on technical intelligence, no, that can be provided to us by the government of Republic of China para matulungan tayo dun sa technical side sa pag-develop ng mga operations natin on illegal drugs. Bakit na po sa mga medyo hindi mga reserve na bawasan yung mga unnecessary mga Yes, actually, hindi bawasan yung utos sa atin. No? We receive a directive from the national headquarters last Saturday night regarding sa dismantling ng checkpoints all over the country, not only here in Metro Manila. So, upon receipt of that directive, didirect na rin natin lahat ng districts dito sa NCRPO to dismantle all the checkpoints dito sa buong NCR. Itong tatlo, sir, ano bang negosyo nito dito sa Pilipinas? Dahil, di ba malalaman namin yan kung turista sila rito sa ating bansa o meron silang sanya-sanya ng negosyo? Ang visa nila actually is tourist. Ang visa nila is tourist.
So ang most probably, ang kinabubuhay nila, ito nga. Kaya they can afford to stay in a very exclusive condominium dahil malaki ang kita nila. Yung kita nila times 5 doon sa ano nila, almost times 5 doon sa puhunan nila. And then one final question, and what's in the past? Is this group affiliated to figures maybe already in the company na not necessarily create some or ito na mismo sa group na to, ito na yung company sila lang? No, we're not discounting the fact na merong grupo ito. Kasi remember dito sa Pilipinas, marami ring Korean nationals na nakastay dito. Hindi lang dito sa NCR. Marami dyan sa Region 3, all over the country. Maraming Koreano. So, we are not discounting the fact na meron pang kasama itong mga to. And that will come out during the tactical interrogation na gagawin natin. Sila, kinalaman na sa class. Tanghali na po, general observation natin. Well, with regards to UNDAS, no, wala tayong nakukuhang information or any incidents na may nangyari sa loob at labas ng mga sementeryo natin dito sa Metro Manila. As of this time, very organized yung yung mga tao natin coming out and in and out of the cemeteries, no. At makita naman natin, parang naghati na yung mga kababayan natin. Kahapon marami na rin ang pumunta. Siguro yung iba hindi na makikipagsiksikan na. Generally peaceful yung natin. Hopefully hanggang matapos yung ating gabi mamaya o hanggang bukas, no, magtuloy-tuloy yung maging peaceful yung sa lahat ng sementeryo dito sa Esma. Any last question before we conclude the press conference? Actually, kasama natin dito yung station commander ng Station 7, si Ismael Marasabas. Kasi yung operation na lang nila madaling araw, ito yung nagkaroon ng encounter, nag-respond sila dun sa snatching, and then nabaril yung dalawa pero buhay. Ito kasi representado ni una, di ba tatlong operation na puro patay. Kasi sa mga operation, napansin natin, pag puro patay, hindi na kayo interesado dun eh. Kaya nga, itong operation namin ito, nasugatan itong nabuhay yun, yung dalawang suspect. Dito naman, puro buhay, ang nasugatan naman, yung ating tropa, di ba? Kaya nga bilang sa ating tropa eh, hanggang maaari wala dapat na pinapatay ng suspect. Kahit lumaban, kung pwede, wag patayin, di ba? Kasi napansin natin, yung mga operation natin na may mga resulting to the neutralization of mga suspect, hindi nyo na pinapansin, di ba? Kaya naghahanap kami ng trabaho na talagang kung lumaban man, ay huwag patayin, di ba? So yun ang ating nakikita ngayon sa operation. So, actually, ito lang, yung two suspects that were involved in the encounter are now in the hospital. They sustained wounds sa legs nila at sa stomach. Recovered was our isang 45 at saka isang replica na rin. And very welcome. So, if you can Just for everyone's information, the synopsis of the press conference will be provided to you by Police Chief Inspector Codel later on. So the name, the list will be provided to you by Police Chief Inspector Codel after the press conference. Thank you. By the way, for Quezon City, for the whole day of yesterday, I think kanina, wala naman tayong incident na aking bahay. Pero nagkaroon ng snatching incident ito ngayon, which was actually solved with the immediate response assistance provided by Station 7 operator. Dalawa pa rin sugatan, pero wala. Nasa kita yung dalawa. Hindi sir. Yung sabi ko sir, yung tatlong operation natin una, yun ang tatlong patay. Pero hindi natin sinuwi patay eh. Kaya mas maganda yung buhay. Pero sa ating din sir, yung sa ating sugatan, hindi natin mas maganda yung buhay.
240. Actually may complainant dyan. So, if you're interested to cover the story, you can visit Station 7, particularly to see Superintendent Balasabas para ma-cover din yun. Kasi maganda rin, actually, para sa akin, maganda accomplishment yun na nagkaroon ng snatching, nagkaroon ng responde, nagkaroon ng barilan, and then dinala sa hospital buhay yung ating mga suspects. Oh, sir, what? Hindi naman kasi lahat namamatay talaga. Pulis ba ang nagdala sa kanya sa ospital? Pulis ba ang nagdala sa ospital? QCPD, sir. Do you have any questions regarding the accomplishment? Okay, kung wala na po tayong katanungan. Pwede natin isilipin yung... Ibibigay po yung synopsis sa inyo ng press conference by Police Chief Inspector Coden. We will process the Korean and the other accused in the other side of the room. We request our cameramen please to organize yourselves. Maliit yung room na yon. So, let's cooperate para po lahat kayo makakuha ng shot. Thank you. Also, the evidence is here on display. Please do not touch or rearrange anything. You can take a video, but please do not touch. Those are evidences that we need to provide to the crime laboratory. Thank you. Stop-take na natin. Ayun, mamaya. Siguro to? Okay na? Ayun, mamaya. Tatawag na ako sa'yo. Mamaya ako, te. Wala na talaga. Pag wala naglaban sana, tatawag na ako sa'yo. Oo, dadawag. Pag tinawag ko, okay na.
ilan ng mga